Pwede kang magsimba buong buhay mo o gumawa ng mabuti. Pero kapatid, hindi pa rin sapat ang lahat ng iyan para makita mo ang kaharian ng Diyos. Dahil ayon po mismo sa ating Panginoong Hesus, may isang bagay na kailangan mong maranasan at ito ay ang maipanganak kang muli. Sinabi po ng Panginoong Hesus sa John chapter 2 verse 3. Sabi niya po rito, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli, ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Ang kausap po dito ng Panginoong Hesus, mga kapatid, ay si Nicodemus. Ano po? Isang Pharisee, isang religious leader. Ibig sabihin, alam niya po ang batas at sinusunod niya ito. At relihiyoso po siya. Pero kahit ganoon, sinabi po ng Panginoong Hesus sa kanya na kailangan mong ipanganak na muli. At bakit po? Kasi ang problema ng tao, kapatid, ay hindi lang po sa gawa, kundi sa kalagayan po ng puso. Ang sinasabi po dito na to be born again ay hindi po physical birth. Ito po ay spiritual rebirth. Isang pagbabago po na ginagawa ng Diyos sa puso ng tao. At bakit po kailangan maipanganak ang isang tao spiritually? Sabi po ng Panginoong Hesus dun sa chapter 3, verse 5 to 6. Sabi niya rito, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay panganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, kapatid, hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para maging karapat-dapat sa Diyos. Hindi niyo po kailangan gawin yan kasi hindi niyo po kayang gawin yan. Kundi ang kailangan niyo po ay bagong buhay na galing mismo sa Kanya. Dahil sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, lumipas na po ang dati, bago ng lahat. At ang pangako po niya sa Ezekiel chapter 36 verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Sa Kanya po galing yun. Hindi po natin kayang makamtan yun mula sa sarili nating kakayanan. Malinaw po yan sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi po dahil sa gawa. At yan, ang magandang balita, kapatid, na ang Panginoong Hesus mismo nagbibigay ng bagong buhay sa bawat isa. Hindi po religion ang makakapagligtas sa'yo. At lalong hindi po ang good works. Kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Kahit ang tanong ngayon, kapatid, ikaw ba'y umaasa pa din sa sarili mong gawa, sa sarili mong kakayanan para makamtan ang bagong buhay? O ikaw ba'y ipinanganak ng muli sa ating Panginoong Hesukristo? At kapatid, ang pagiging born again po ay palaging may kalakip na pagsisisi sa kasalanan, pagtanggap at pagtitiwala kay Jesus bilang Panginoon, bilang Diyos sa tagapagligtas, at bagong buhay na pinangungunahan ng Espiritu Santo. Kaya ngayon, kapatid, huwag mo nang ipagpaliban pa. Hindi po sapat na kilala mo lang si Kristo. Nakilala mo lang si Jesus sa pangalan. Kailangan mo siyang tanggapin sa puso at buhay mo at magkaroon ka ng tunay na relasyon sa Kanya. Dahil ang tunay, kapatid, wala pong mabuti na kahit isa man sa ating lahat. Pero palagi pong mabuti ang ating Diyos na makapangyarihan. Binibigyan niya tayo ng bagong buhay. At yan ang magandang balita. Amen?